Anyone who studies the Gospel of Mark will come to a realization that ang purpose po ng aklat ng Marcos, or rather the purpose ng author of the Gospel of Mark, ay maipresenta na si Kristo po ang makapangyarihan anak ng Diyos. That He is the Almighty, He is the all-powerful Son of the living God. At sa gayon, nakikita po natin that mula po sa talatang 35 hanggang 41, ang mga alagad po ni Kristo ay nasa isang situation na masasabi po natin nakakatakot, mapanganib, and it will cause you to respond to Jesus either in a negative or positive way. Sa buhay po ng isang Kristiyano, kung mapapansin po natin, bakit nga po ba tayo nakakaharap ng mga trahedya? Bakit po tayo nakakaranas ng mga trials, temptations, disappointments, frustrations, or even discouragements? Mapapansin po natin na lahat ng binabato sa atin ng mga circumstances, ng kaaway, or even our own, masasabi natin, perspective whenever we are discouraged or depressed, ang laging naapektuhan po dito ay walang iba kundi ang ating pananampalataya. At kung iisipin po natin, tayo lang po ba ang nakaranas ng gaytong klaseng digmaan pagdating po sa ating pananampalataya? And the obvious answer, mga kapatid, ay hindi. May mga iba rin before us na nakaranas po ng mga trials and battles pagdating po sa kanilang pananampalataya. At yan po ay walang iba kundi ang mga alagad ni Jesucristo. 2,000 years ago, ito po ang nangyari. Basahin po natin ang 35. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tumawid tayo sa kabila ng lawa. Now, this scene na mapapansin po natin, mga kapatid, this is a scene that is by the Lake of Gennesaret or the Lake of Galilee na kung tawagin. At sila po ay hahakbang into the next region na kung tawagin po in chapter 5, Gerasino. Pero bago ho nangyari ho ito, maaari ho natin tanungin, bakit po ninais ni Kristo na tumawid po sa kabilang lawa? And the answer is, kapag binasa po ang chapter 4 ng aklat po ng Marcos, ang buong chapter po nito, maliban po sa talatang 35 hanggang 41, ay tumutukoy po sa katuruan ni Kristo sa pamagitan po ng mga talinghaga. In other words, the majority of the Gospel of Mark chapter 4 ay tumutukoy po of teachings concerning parables. Dito ho natin makikita po yung talinghaga patungkol po sa maghahasik, the parable of the sower. Dito po natin mapapansin the parable of the seed. At dito rin ho natin makikita yung parable of the kingdom. And the reason why nagturo po si Kristo ng mga talinghaga in this chapter, bago po dumating yung 35 hanggang 41, is because of the fact, nagtataka yung mga alagad in chapter 1, chapter 2, and chapter 3 of Mark, bakit hindi nila kinikilala si Jesus? Bakit hindi nila tinatanggap ang mga himala ni Jesus? At bakit nila kine-question, pinagdududahan yung mga katuruan at gawa ng ating Panginoon? Ngayon, inilinaw na po ni Kristo from chapter 1 to chapter 3 that He is a miracle worker. Pero dahil nga po sa pagdududa ng mga tao sa Kanya, nag-iisip ang mga alagad, bakit hindi nila tinatanggap that you are in fact the powerful Son of God? And Jesus answers this in chapter 4 by saying, dahil sa inyo ibinigay ang mysteries ng kaharian po ng Diyos. Pero sa kanila, hindi ito ibinigay. Kaya hindi nila nauunawaan. Kaya hindi sila sumasampalataya. Kaya hindi po nila tinatanggap ang mga himala na ginagawa ko dahil hindi tumimo ang aking mga salita sa kanilang mga puso. The parable of the sower. Pero makikita nila balang araw that ang sino man na pinili ng Diyos, once na nakarinig siya, sila ay mabubuksan one day, which is the parable of the seed. Pero hindi lang natatapos doon. Kapag ang aking ebanghelyo ay nagsipangalat na sa buong mundo, bagamat siya yung pinakamaliit na binhi, siya ay magiging pinakamalaki balang araw, which is the
parable of the kingdom of God. So ngayon, pagkatapos po nagturo si Kristo, malamang pagod na pagod ho siya. Kaya ho niya nasabi po dito, tumawid tayo sa kabila ng lawa. Dahil nais po niya to set himself apart from the crowds and the millions and possibly thousands of people na nais po makinig, na nais po makita, at nais po mapansin nila yung mga himala na ginagawa po ng ating Panginoon. Sa gayon, pagdating po sa talatang 36, kaya iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao at sumakay na rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. May mga bangka rin sumunod sa kanila. Habang naglalayag sila, biglang dumakas ang hangin. Hinampas ng malaking alon ang bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. Now, yung salitang biglang dumakas ang hangin at hinampas ng malalaking alon ang bangka does not really give justice. Now, sa English, ang nakalagay po dito is that a furious squall came up and the waves broke over the boat. Mula po sa orihinal, ang ibig sabihin po ng malakas na hangin po dito is from the Greek word lailaps. At ang ibig sabihin po ng salitang lailaps is hurricane, sea storm, sea quake, isang quake sa ilalim ng dagat. Pero hindi lang po siya sea storm, hindi lang po siya hurricane, pero sabi ng Biblia, ginatuan pa ng malalakas na alon. There was severe waves. So, if we're thinking about yung minimal turbulence sa tubig, that's not the case. Matindi ang naranasan ng mga alagad. Kaya po sila natakot dahil sabi po ng Biblia, halos mapuno na ito ng tubig. Verse 38. Si Jesus, on the other hand, ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Now, here's what's interesting. May mapapansin po ba tayo sa Biblia na may gaytong klaseng kahawig na istorya? Nagkaroon na matinding alon ang isang barko, sila po ay hinahampas ng malalakas na halon at sila po ay nakaranas ng mga matitinding mga hangin against them. At may napapansin po ba tayo na may natutulog din sa barko habang ito po ay nagaganap? Yan po ay walang iba kundi si Propetang Jonah. Jonah experienced the same thing. But the difference is this. Si Jesus ay natutulog for a reason. Si Jonah ay natutulog dahil hindi niya pa alam kung ano ang nangyayari. Furthermore, sa istorya po ni Jonah, alam nila na may gumawa ng kasamaan and therefore nanawagan po sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. But here, the disciples do not call on other gods. They are driven with fear. Now, how does that connect with Jesus mamaya? Well, makikita ho natin in a few moments, pero sabi po dito, siya po ay nasa hulian ng bangka at natutulog ng nakaunan. Ginising siya ng mga tagasunod niya. Guro, malulunod na tayo. Bali wala lang ba ito sa inyo? And this is where we'll pause for a moment. Napansin ho natin mga kapatid that ang mga alagad po ni Kristo in the Gospel of Mark, nasaksihan po nila that Jesus was a miracle worker. That Jesus healed the sick. That Jesus raised the dead. That Jesus healed the paralyzed. Yung mga bagay na imposible sa tao. Yung mga bagay na wala na magagawa ang tao, nagawa po ni Kristo. Hindi lang ho siya naging miracle worker, but He was the greatest teacher of all time. Yung kautusan, ipinaliwanag po niya in such a great way with depth and clarity na namangha ang mga tao sa kanyang abilidad na magturo. Sa gayon, ang madalas po natin makikita in the Gospel of Mark ay yung mga sinasabi ng mga tao, ang sinasabi ng mga demonyo, ang mga sinasabi ng mga Pariseo. What manner of man is this? What type of teaching is this? What kind of work is this?
And Mark records all those questions. Sino ba ito? Sino ba itong taong ito? Sino ba itong taong ito na may ganyang klaseng katuruan? Sino ba itong taong ito na may ganyang klaseng kapangyarihan na magpagaling? And Mark says, He is the powerful Son of God. Hindi nakita ng mga alagad yan. They saw the miracles pero hindi pa naging malinaw sa kanila who Jesus was. Nakita po nila yung mga pagpapala, but they still didn't understand who Jesus was. At ganyan din po tayo, madalas mga kapatid. We read about Jesus. We hear about Jesus. We have been blessed by Jesus. Pero once na dumating na po, figuratively, ang mga malalakas na alon, ang mga bayolente na hangin sa ating buhay, nakakalimutan po natin kung sino ang ating kasama. Kasama ng mga alagad si Kristo. Si Kristo bilang Diyos na at nagkatawang tao. Diyos at tagapagligtas. Diyos na naglikha ng langit at ng lupa. Kasama po nila ang hari ng mga hari sa loob ng kanilang barko. And yet the Bible says, even if he was in the boat, nakalimutan po nila who they were with. Nangako po si Kristo sa mga mananampalataya, I will never leave you nor forsake you. Makasama mo ko until the end of the age, sinabi ng ating Panginoon. In the good times, I will be with you. In the bad times, I will be with you. Sinabi din po ni Yahweh, nung panahon po ng aklat ng Isaiah, though you go through the waters, you will not drown. Though you go through the fires, you will not burn. Nang ibig sabihin mga kapatid, kapag ang Diyos ay nagbigay ng kasunduan sa atin, hindi po niya babaliin ang lumabas sa kanyang mga bibig. Dahil siya ang mabuting pastol. Iniingatan niya ang kanyang mga tupa. Alam ng Diyos yung ating mga binibitbit. At alam din po ng Diyos ang ating mga suliranin. Alam din po ng Diyos ang ating mga alalahanin sa buhay. Pero sabi ng Biblia, kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya, at hindi sa ating mga nakikita, o napapakinggan, o ating nalalaman, na lihis sa kapangyarihan po ng Diyos, tayo po ay magwawagi laban sa ating mga kinakatakutan po sa buhay. Marami po tayong kinakatakutan po sa buhay. Some people fear death. Some people fear finances. Lack of finances of paying the bills. Many of us fear that we might get sick later on. Many of us fear that we will lose a loved one. Pero kung si Kristo po ang kasama natin, at nakatuon po ang ating puso't isipan kay Jesus, walang magagawa ang mga problema na sa ating paligid dahil kung titignan po natin ang solusyon at hindi po yung mga trahedya na nakapaligid ho sa atin, hindi po tayo babaksak. Alam niyo, mapapansin po natin in the four Gospels, mga kapatid, that yung mga miracles ni Kristo, they always have some form of connection with lakes. Halimbawa, nung si Kristo po in some of the Gospels ay nananalangin mag-isa, ang kanyang mga alagad ay nasa lawa, the Sea of Galilee. And the Bible says, nagkaroon din ng storm. And then all of a sudden, may napansin po sila, akala ho nila ito po ay isang phantom o multo na naglalakad sa dagat. Peter said, Lord, if that is you, permit me to walk on the water. Jesus says, come. Habang nakatingin si Kristo kay Pedro, o habang nakatingin si Pedro kay Jesus, lumalakad siya. Nang ibig sabihin, yung mga bagay na imposible ay nagiging posible dahil nakatuon ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Pero may napansin si Pedro. He wasn't consistent in his looking. When he was looking at Jesus, malakas siya. He was walking on water. Pero the moment he started to look on his right and on his left, at napansin po niya yung alon, the Bible says, bigla po siya lumulubog. Ganon din po tayo mga kapatid. Malakas tayo Sunday kasi nakatingin tayo kay Kristo. Malakas tayo Monday.
Malakas tayo Tuesday, nakatingin tayo kay Kristo. Pero kapag napabayaan po natin ang ating puso't isipan to look to Christ every day, mapapansin natin, pumapasok na ang frustration. Pumapasok na po ang pag-aalala. Pumapasok na po ang pagrereklamo. Sa ating mga lalaki, pumapasok po at lumilitaw yung init ng ating mga ulo. Minsan, nakapagsasalita tayo, can God really help me here? Even though He's been helping us every day. Tulad ng mga alagad, ang lumabas sa kanilang mga bibig is this. Biro nyo, napansin nila, Jesus healed a paralyzed person, Jesus performed exorcism, Jesus healed the sick, and yet, kinu-question pa rin nila ang Panginoon by saying, Guro! Hindi nila sinabi Panginoon. Ang sabi nila, Guro. Bakit Guro? Dahil sa pananaw ng mga alagad, they still didn't understand who Jesus truly was. So sinabi nila, Guro, wala ka ba pakialam sa amin? Mamamatay na kami dito? Do you not care about us? Yan minsan ang nagiging lingwahe natin. Pinagpala po tayo ng Diyos with food. Pinagpala po tayo ng Diyos with another day to live. Pinagpala po tayo ng Diyos with work. Pinagpala po tayo ng Diyos with a roof over our heads. And yet kapag may dumating isang katiting na problema na hindi naman talaga problema, dumalabas sa ating bibig. Lord, mahal mo ba ako? Binigyan kanya ng buhay, binigyan kanya ng kaligtasan, namatay siya para sa ating mga kasalanan. Nagplano ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo para tayo po ay magkaroon ng magandang relasyon sa Kanya. And yet, nasasabi natin, sa kabila ng lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin, Lord, do you really care about me? Now, we could say there are several reasons in the story kung bakit po sila nanghina. Minsan naririnig po natin yung gaytong klaseng pananalita, Pastor, alam niyo ho, kung ako'y nabubuhay nung panahon ng mga alagad ni Kristo, sigurado, I will never doubt Jesus. Kung mapapansin ko the resurrection of the dead, kung mapapansin ko Jesus healing the deaf, the mute, the blind, and raising people who are dead, I will never doubt Christ. E tignan mo nga yung mga alagad. Nakita na nila lahat. And yet they've still doubted Christ. Ngayon, here's the question. Ano po ang naging dahilan? Is it because they were too tired? Posible. Is it because hindi sila masyado matalino to understand everything? It's possible. Dahil hindi pa ibinibigay yung fullness of the Spirit's wisdom sa kanila in understanding Christ. Pero ito ang rason kung bakit nagkaroon ng takot at pandududa ang mga alagad. Basahin po natin ang 35. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tumawid tayo sa kabila ng lawa. Nang ibig sabihin, bakit po nanghina ang pananampalataya ng mga alagad? Dahil nakalimutan nila yung salita ni Kristo. Hindi sinabi ni Kristo, malulunod tayo nitong gabi. Hindi sinabi ni Kristo, we're not going to make it. Ang sinabi niya, we will go to the other side. Nang ibig sabihin, kapag sinabi ni Kristo, we're going to make it to the other side, at hindi ho natin yan iningatan sa ating puso, babaksak at manghihina ho tayo. Napakaraming pangako ang Diyos. Do not worry about tomorrow, but let tomorrow worry about itself. Kapag hindi mo iningatan yan sa iyong puso, you're gonna worry about tomorrow. How am I gonna feed the children? How am I gonna put food on the table? How will I pay the bills? Pero sinabi ni Kristo sa kanyang mga anak, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself. Or, yung sinabi po ng ating Panginoon through the author of Hebrews, do not fear, for the Lord thy God is with you, for He is your helper. I shall not fear no man. Pero tayo, kapag hindi natin pinanghawakan po yung pangako ng Diyos para sa atin,
magkakaroon po tayo ng takot. Dito dumarating po ang unbelief. Dito ang dumarating po yung mga pandududa laban sa Diyos. So in other words, nabanggit ko po sa inyo kanina, almost kalahati ng book of Mark chapter 4 ay nakatuon po sa teaching. Sinabi ni Kristo, the reason why yung mga iba in chapter 2, chapter 3 ay hindi tumatanggap sa akin dahil hindi pa tumitimo sa kanila ang aking mga salita. Pero sa inyo ibinigay ang kaharian ng Diyos through the mysteries. And yet, how did they handle the revelation of God that we will go to the other side? Hindi nila iningatan. Bakit minsan naririnig po natin sa mga kapatiran o kay pastor, mga kapatid, huwag niyo pababayaan ang oras po ninyo in reading the Word. Para lang po ba lumaki ang ating mga utak sa kaalaman? Hindi ho. Because every day we go through spiritual warfare. Ang nais ng Diablo ay wasakin ang pagkakaisa ng iglesia, pagkakaisa ng bawat tahanan, at magkaroon po tayo ng disappointments, frustrations, and then, kapag yung frustration and disappointment po na yan ay hindi iningatan, it turns to what? The blame game. Nagsisisihan na. Dahil ikaw, dahil ikaw, dahil ikaw. But we do not look to Christ and say, Lord, I'm sorry. Napabayaan ko ang aking sarili. Bumabalik po tayo ulit kay Adan. Panginoon, yung binigay mo sa akin na babae, siya yung may kasalanan. Ang ginawa ni Eva, kasi yung serpent. We do not want to humble ourselves to God. So then, just to justify ourselves, we look for people to blame. But we don't look to Christ. So ang mga alagad, ang sinabi po nila is, bali wala lang ba ito sa inyo? Now verse 39, kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Now, before we get any further, nabanggit ko po sa inyo, which parallel narrative sa Biblia ang may kahawig kay Kristo at ng kanyang mga alagad sa bangka, lalo na sa konteksto ng pagtutulog ng ating Panginoon? Si Jonah. Jonah, hindi niya alam yung nangyayari kaya siya natutulog. Si Kristo, kaya ho siya natutulog is not because he didn't know what was going to happen, but because natutulog ho siya dahil may kapayapaan po siya na iingatan siya ng Diyos Ama hanggat hindi pa natatapos ang kanyang misyon. Now, saan po natin mababasa na ang mapayapang pagtulog sa kama ay isang pruweba, at least for the Christian, na siya po ay nagtitiwala sa Diyos. Basahin po natin dito sa aklat ng Salmo Kapitulo 3. Psalm chapter 3. If there are some of us that are having hard time to sleep for whatever reason, nothing is impossible with God. Psalm chapter 3, simulan po natin po dito sa talatang 4. Salmo 3, talatang 4. Tignan niyo po sinasabi. Psalm 3 verse 4. Tumawag ako sa inyo, Panginoon, at sinagot niyo ako mula sa iyong banal na bundok. Verse 5. At dahil iniingatan niyo ako, nakatulog ako at nagigising pa. Let me repeat that again, but in English. I call out to the Lord, and He answers me from His holy mountain. I lie down and sleep. I wake again because the Lord sustains me. Bakit nga po ba tayo minsan nawawalan po ng tulog? Well, there's various factors. Some of you possibly drank a lot of coffee, so maari napuyat tayo. Or, most of the time, may mga dinadala po tayo na problema na palagi natin iniisip. How? How am I going to fix this? How am I going to solve this? How am I going to resolve this issue? Isip tayo ng isip
to the point na nawawala po tayo ng tulog. At kapag nawalan po tayo ng tulog, we become grumpy. And when we become grumpy, we don't want to talk to anyone. And when we don't want to talk to anyone, sinasabi natin sa aming mga puso, no one can understand me anyways. Kahit na mag-open up ako, wala naman nakakaintindi sa akin. Pero kapatid, we are wrong. Sabihin po natin, walang nakakaunawa ho sa atin from a human perspective. But thank God, may Diyos tayo. There is a God who understands you. There is a God that knows your brokenness. There is a God that knows your weaknesses. And if you will only trust in Jesus and allow Him to sustain you with His Word. Tulad po ni Jesus at tulad po ng may akda ng Salmo 3, makatulog ka na may kapayapaan dahil hindi nakasalalay ang buhay mo with your performance, kundi your world is controlled by Christ. Pero hindi lang po natatapos diyan. Chapter 4. Kapitulo 4, talatang 8. Sabi po dito in Psalm 4 verse 8. Kaya nakatulog ako ng mapayapa dahil binabantayan niyo ako, O Panginoon. In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety. Now, si David, madalas po niya nababanggit during his time as a king that marami pong may nais na patayin po si David. You'll read that in the Psalms that every time he was at war, marami mga tao na may nais na bawian po yung kanyang buhay. Pero in the midst of these trials na kanyang nahaharap, sabi po ng Biblia, nakatulog siya ng may kapayapaan. Now, imagine this mga kapatid, may mga ibang bansa na nagtatangka na kunin ang iyong buhay. Makakatulog ka ba na maayos nun? Imagine, terrorist wanting to take your life. Nalaman mo na hinahunting ka ng mga terrorist. Sa ating laman, matatakot tayo. Pero sabi po ng Biblia, si David, in the same situation, nakatulog po siya na maayos. May mga ibang hari na nagtatangka ng kanyang buhay. May mga ibang bansa na nagtatangka ng kanyang buhay. And yet, sabi niya, dahil kay Yahweh, nakatulog ako ng mapayapa. And lastly, Kawikaan, Kapitulo 3. The book of Proverbs, chapter 3. Kawikaan 3, talatang 24. Proverbs 3, verse 24. Tignan niyo po yung sinasabi dito. Makatulog ka ng mahimbing at walang kinakatakutan. Makatulog ka ng mahimbing at wala kang kinakatakutan. Bakit po nasabi ni Solomon ho ito? Itaas po natin ang basa sa talatang 21. Ito po ang rason. Anak, ingatan mo ang iyong karunungan at kalagayan sa pagpapasya ng tama. Huwag mong hayaang mawala ito sa iyo. In other words, everything that you are learning from God's Word, everything that you are hearing from God's Word, huwag mong pababayaan yun. Keep it in your heart. Hold on to it. Cling to it. Take a grasp on it with a mighty grip. Huwag mong hahayaan mawala ito sa iyo. Why? Because iingatan ka niyan. Makatulog ka na mahimbing. The reason why tayo po ay lagi nag-aalala o nagkakaroon ng takot tulad ng mga alagad na sinisisi pa ang Diyos. At nagdududa pa sila, baliwala ba ito sa inyo? Is because hindi nila iningatan ang salita na ipinangaral ni Kristo. And that was, tumawid tayo sa kabilang lawa. Kapag sinabi ni Kristo, tatawid, mangyayari ho yun. Dahil ang lahat ng lumalabas sa bibig ng ating Panginoon ay hindi pwede bumalik na walang kabuluhan. Kapag sinabi po ng ating Panginoon, I will provide for you, He will bless you. Kapag sinabi ng Panginoon, be patient, trust in me. Do not look to your left or to your right.
Trust in the Lord with all your heart. Lean not to your own understandings. But in all thy ways acknowledge me, and I will direct your paths. Maniwala ka kay Kristo. Minsan, we also get discouraged dahil sa lahat ng kasalanan na nagagawa po natin sa Panginoon, mapapatawad kaya ako ng Panginoon? Sabi po ng Biblia, where sin abounded, grace did much more abound. Nang ibig sabihin, mas makapangyarihan ang dugo ni Kristo kesa po sa ating pagkakasala. Nang ibig sabihin, bagamat hindi ho tayo tinuturuan po ni Jesus na magpatuloy sa kasalanan, gayunpaman kung tayo po ay nagkakasala dahil sa ating mga kahinaan, may tagapagligtas ho tayo that is ready to forgive, that is ready to save, and that is ready to encourage. Dahil kung nakasalalay po ang ating kaligtasan by my effort and by your effort, wala kahit isa ho sa atin makakapasok sa kaharian po ng Diyos. Kaya si Kristo ang mediator between God and man. So ngayon, nakikita po natin ang rason kung bakit natutulog si Kristo dahil alam niya, binabantayan siya ng Ama. Habang hindi pa natatapos ang kanyang misyon, matutulog lang si Kristo. Sa aklat po ng 1 or the book of John, ano po yung madalas po natin nakikita ng mga salita? Hindi pa dumarating ang oras. Hindi pa dumarating ang oras. Nais po siya batuhin ng mga tao, pero hindi pa dumarating ang oras. Nang ibig sabihin, Jesus perfectly trusted in the plan and will of the Father. That should be the same thing for us, mga kapatid, even for me. Tayo po ba nagtitiwala sa plano ng Diyos? Lord, you saved me. Lord, you brought me here in Winnipeg. Lord, you brought me in this church. What is your plan for my life? At kung naniniwala po tayo in the sovereignty of God, nothing ever happens by coincidence. Everything is done by providence. Dahil po sa providensya ng Diyos, nakatayo pa rin po tayo ngayon. So dahil po, walang pananampalataya ang mga alagad, balikan po natin ang Marcos 4 at tignan po natin ang ginawa ng ating Panginoon sa kanyang paggising, 39. Kaya, bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, tigil, kumalma kayo. Now let me rephrase this. Sa original, it has a very strong imperative po dito. It's more than just saying, be quiet. It's another way of saying, shut up. Shut up. Hush. It's very strong. Talagang nire-rebuke po niya ang mga hangin at alon. Be quiet. In a very vigorous way. So nung sinabi ni Kristo, kumalma kayo, tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. Now, according to those who have done excessive research, pagdating po sa marine life at sa research po sa mga dagat, they say, according to commentators, that nakagulat yung ginawa ni Kristo. Dahil once na tumigil na po ang hangin, hindi agad tumitigil ang alon. Because it causes some form of reactive chain in its movement. Pero dito, nakita ho natin, hindi lang po tumigil agad ang hangin, pati na rin ang alon naging kalma. Which means sabay sila kumalma. Which naturally speaking, when the wind goes, the waves takes a little bit longer to be still. Pero instantly, kumalma yung dalawang substance of nature. Ngayon, nung kumalma, Jesus did two things. Ang ating Panginoon ay nag-rebuke ng 2 beses. Number 1, He rebuked nature dahil siya ang Panginoon ng kalikasan. And number 2, nirebuke po niya ang mga alagad. So pagkatapos po niya sabihin, tigil, kumalma kayo, ang ikalawang mga grupo naman na kanyang nirebuke ay yung mga alagad. At tignan niyo po yung kanyang sinabi. Tinanong niya ang mga tagasunod niya, bakit kayo natatakot?
Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin? Why are you so afraid? That's one. Do you still have no faith? Now, bakit kinonektado po ni Mark faith and fear? Every fear negatively has something to do with our faith. Every doubt has something to do with our faith. Every sorrow in a negative way, in some way or fashion, spiritually speaking, has something to do with our faith. And the reason why sinabi ni Kristo, bakit kayo natatakot? He looks at the very root of the problem. Bakit wala pa rin kayong pananampalataya sa akin? The key word here sa English is still. Why do you still have no faith? Bakit po niya nasabi, hanggang ngayon, wala ka pa rin pananampalataya? Well, the question is, bakit still? Dahil marami nang ipinakita ni Kristo sa kanila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila mag-grasp kung sino si Jesus. So tignan po natin yung mga ginawa po ni Kristo in the previous chapters. Let's go to chapter 1. Chapter 1, talatang 23. Kasi there's a reason why Jesus says, why do you still have no faith in me? What was it about that He's done na hindi pa rin po nila matanggap? Verse 23, may isang taong roon na sinasaniban na masamang espiritu, na biglang nagsisigaw, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na sugo ng Diyos. Pero sinaway ni Jesus ang masamang espiritu. Tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. Pinangisay ng masasamang espiritu ang tao at sumigaw siya habang lumalabas. Namangha ang lahat ng naroon at sinabi nila sa isa't isa, ano ito? Isang bagong aral na may kapangyarihan? Pati ang masasamang espiritu ay nauutusan niya at sumusunod sila. Furthermore, talatang 31, baba po natin ang basa sa 31. Nilapitan ni Jesus ang may sakit. Hinawakan ang kamay nito at ibinangon. Biglang nawala ang lagnat ng babae at pinagsilbihan niya si Jesus. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasaniban na masasamang espiritu, at ang lahat ng taong sa bayang iyon ay nagkatipon-tipon sa harapan ng pinto ng bahay. Maraming may sakit ang pinagaling ni Jesus. Anuman ang kanilang karamdaman, at pinalayas din niya ang maraming masasamang espiritu, hindi niya pinayagang magsalita ang masasamang espiritu dahil alam nila kung sino siya. Lastly, verse 40. Baba po natin ng basa sa talatang 40. Lumapit kay Jesus ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Lumuhod ito sa harap niya at nagbakaawang pagalingin siya. Sinabi niya, kung gusto niyo po, mapapagaling niyo ako upang maituring akong malinis. Naawa si Jesus sa kanya. Kaya hinawakan siya ni Jesus at sinabi, gusto ko, luminis ka. Gumaling agad ang sakit niya at siya ay luminis. Mga kapatid, there is no form of physician, no form of remedy or panacea that can solve the issues of man, kundi si Jesus lamang. In our day, we would say, that's impossible. You have leprosy, there's no cure. Sorry. You have cancer, there's no cure. That's what others would say. Stage 4 ka na, malabo. Naalala ko yung mga patotoo ng mga kapatiran dito, Mama Tess, nagpatotoo. Malala na yung breast cancer niya. People have written her off and said she's done. Uma-attend po siya ng Bible study na kalbo. My own mother, 2 months to live, bedridden. Sinabi ng mga doktor,
sign the waiver. It's done. Kapag namatay siya, here is the casket. My father, nasagasaan po siya ng jeep. Always limping for many, many years. Marami sa inyo mga kapatid has a testimony. Pero kung ano yung assessment ng tao, Jesus said otherwise. Yung nasagasaan ng jeep, nung humingi po siya ng tulong sa Diyos, pinagaling po niya yung paa ng aking ama. Now he walks straight. My mother that's bedridden, that the doctors assess, it's impossible. You're done. She's still living today. Mama Tess na dating kalbo, but because of exercising faith by the grace of God, kasama po natin ngayon. Do not let your doubts doubt the power of Jesus Christ. Dahil siya ang makapangyarihang anak ng Diyos. Ang tao is only good with certain forms of knowledge. Pero hanggang dun lang. Pero hindi natin alam yung kayang gawin ng ating Panginoon. Sa tao, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Biro mo yung mga taong may sakit, leprosy, demon possession, fever, gone right away the moment Jesus touches that person. Na sa madaling salita, nakita ng mga alagad pero they still had no faith kung sino ang kasama nila sa barko o sa bangka. Now here's the question for us mga kapatid. Sino po ba si Jesus sa inyo? Siya ay Diyos. Great. Define the meaning. God. What does that mean? What does God mean? God means all-powerful. Okay, let's pause. Meditate on that. What do you mean by all-powerful? Kapag sinabi mo, God is all-powerful, that means walang imposible sa Kanya. Doon pa lang, sa unang attribute na binanggit natin, all-powerful, omnipotent. Doon pa lang, if you meditate on that, magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong paghiga, sa iyong paggising, sa iyong pagpasok, sa iyong paglabas. Pero once we forget that God is sovereign, diyan bumabalik yung doubts. So ngayon, you would expect na nagsorry sana yung mga alagad. Pero tingnan niyo po yung nangyari sa kanila. Talatang 41 ng Marcos 4. So pagkatapos po ni-rebuke ni Jesus, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin? Tingnan niyo po yung naging resulta po nito sa mga alagad. Takot na takot sila at nag-uusap-usap. Bakit po sila natakot? Sabi ho dito, sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Now look at this. There's two forms of fear na binabanggit dito. Yung una, fear by doubting God's word. Pero once Jesus revealed who He was to them through His power, nagkaroon po sila ng reverent fear. From negative fear to reverent fear. Nagkaroon po sila ng paggalang. Sino itong taong ito na kontrolado niya ang hangin at ang alon? So now, it takes us back to history. Sa pananaw ng mga Hudyo who understood the Old Testament, para sa kanila, sino ang may control sa lahat ng bagay, pati na rin ang hangin at ang alon? Ngayon, ang tanong sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Well, ang pwede na magbigay ng sagot po dito ay ang Biblia pa rin. So ngayon, sinagot ng Biblia sa Salmo 55 or Psalm chapter 65 rather. Psalm chapter 65. O Diyos na aming tagapagligtas, tinugon niyo ang aming mga dalangin sa pamagitan ng iyong kamangha-manghang pagliligtas sa amin. Kayo ang pag-asa ng tao sa lahat ng lupain at maging na manlalayag sa malawak na dagat.
Itinatag nyo ang mga bundok sa pamagitan ng iyong lakas. Tunay ngang kayo'y makapangyarihan. Pinatatahimik nyo ang ingay ng mga alon, ang hampas ng karagatan, at ang paggugulo ng mga tao. So in short, ayon po sa Psalm 65, who has the power over the wind and the sea? It's God. Chapter 89 of Psalm. Salmo 89. O Panginoong Diyos na makapangyarihan, wala kayong katulad. Makapangyarihan kayo, Panginoon, at tapat sa lahat ng iyong ginagawa. Nasa ilalim ng kapangyarihan niyo ang nangangalit na dagat. Pinatatahimik niyo ang mga malalaking alon. And lastly, chapter 107, Psalm 107. Sa kanilang kagipitan, tumawag sila sa Panginoon, at sila'y iniligtas niya mula sa kapahamakan. Pinatigil niya ang malakas na hangin, at kumalma ang dagat. Praise God. So ngayon, ang tanong, sino ang taong ito na may kapangyarihan over the winds and the sea? Well, according to Psalm 65, according to Psalm 89, according to Psalm 107, it's God. So kung si Kristo, ipinakita po niya sa mga alagad, I am more than just a teacher. I am more than just a miracle worker. Pero dahil pinatigil ko ang alon at ang hangin, what does the Scripture say about me? Siya ay Diyos. Mga kapatid, kung ang Diyos ay kasama natin, there's no need for fear. There's no need for unbelief. There's no need for disappointment. Because we have everything that we can seek for found in Christ. Sapat na si Jesus. Lord, dumadaan man po kami ng pagsubok ngayon, pero I believe this is a part of your plan. This is not the end. Lord, nagkakaroon po kami ng spiritual battles at home, but I believe, iingatan niyo po kami. Panginoon, I am weak, but you make me strong. I am broken, but you have not forsaken me. I am cast down, but not destroyed. Because greater is He who is in me than he who is in the world. Is Jesus in the boat of your heart, mga kapatid? If Jesus is in the boats of our hearts, there's no need to fear. Dahil kasama mo ang Diyos. At kung ikaw ay anak ng Diyos, mga kapatid, ito ang pangako ng ating Panginoon sa atin. Kailanmay, hindi ka mapapahamak. Kailanmay, hindi ka niya iiwan. Kailanmay, hindi ka niya pababayaan. Because Jesus promised, I am with you until the end of the age. Who is this man that has this authority? Si Jesucristo. As we kindly bow down our heads and let us pray.